Alam niyo ba kung anong kinakailangan para matutong mag-shoot ng ganong kalayo na diretso o long shot? May kinakailangan yung magbaon ng isang katutak na pasensya, tiyaga, sipag, practice, at syempre tapusin nyo ang video na ito. Advance Merry Christmas mga Chamber Cards, tamang-tama, lalong-lalo na sa mga bagong subscribers natin dyan. Salamat for subscribing. Welcome to my channel. Tamang-tama ang pasok nyo dahil itong video na ito ay patungkol sa extreme or zero knowledge sa billiard. So meron po ako nagawang video regarding dito last year, siguro almost 1.5 year na yon. Ito ay remake at in-improve natin yung video na ito para mas klaro at mas maganda ang video quality. Alam nyo naman sa panahon ngayon, syempre Pasko. So may mga mabibigyan ng pamasko, meron tumanggap na ng bonus, at kahit saan sulok ng Pilipinas, nagsusulputan ang maraming bilyaran. So maraming gustong matuto ng bilyard. So welcome po, tamang-tama itong topic na ito para sa mga nag-uumpisa ng billiard. At dun sa mga nakabili ng mga bagong tako ngayon, so ang daming sale. Tamang-tama guys, subukan nyo ang tako nyo sa lessons na ito para mas mabilis kayong matuto. Tamang-tama, bakasyon. Pagbalik nyo ng January, magugulat yung mga kaibigan nyo, yung inyong mga classmates or work office mates na mabilis kayong natuto kung paano magpahulog ng bola. So without much ado, panoorin na natin itong video. Well, ito guys yung mga senaryo na makikita nyo sa mga beginners usually. Yung rack up yung mga bola tapos titirahin na lang bigla kasi yun yung nakikita nila, so yun yung ginagaya nila. Well, hindi natin sila masisi kasi wala naman magtuturo sa kanila or wala silang masyadong fund para mag-hire ng private coach or tutor. So at their end, they try to learn by themselves na mahirap talagang mag-umpisa. That's why I made this video para dun sa mga gustong matuto na zero or extreme beginner na walang kaalam-alam sa billiard. So let's start with drill 1 for starters. So dito ay mapag-aaralan natin o ipapakita ko yung tamang paghawak sa tako. Kasi napaka-importante, pag mali yung hawak mo, doon pa lang papaling na yung tira mo at mahirap patamaan yung bola. So dito parang pendulum lang, maluwag yung tira mo, maluwag yung hawak mo sa wrist. Ayan, maluwag yung wrist mo doon sa paghawak ng yung tako. Kasi kung mahigpit, parang kung saan direksyon pupunta yung tako mo. It's either mag-supinate or mag-pronate. So tama lang yan, ganyan lang. Maluwag lang. So susunod lang yung aayon lang yung hagod mo sa tako mo. Tapos diretso follow through. Next is yung center ball. So wag muna kayong mag-ambisyon ng mga pectus na kagaya na nakikita nyo sa ibang players o yung sinasabi ng ibang kalaro nyo na pectusan sa kanan, pectusan sa kaliwa. Pag-aralan nyo muna yung center ball. Ayan. So sa gitna nyo patatamain yung bola. Itong mga susunod na drill, ito yung pag-aaralan nyo kung paano mag center ball. Nakita nyo yung box na dilaw na yan. Yan yung vertical plane kung saan dapat naka-align yung siko mo dyan, yung elbow mo, yung paa mo, at yung tako mo, at yung ulo mo. So try nyo na lang nang wala pang pamato. I-shoot nyo at gamitin nyo yung kaninang na pag-aralan nyo na hagod at yung patama sa gitna ng bola. Yung bridge, walang problema sa bridge. Advice ko, mas maganda yung ganyan open bridge. So huwag kayong maingit doon sa naka-close bridge na maganda ang forma, kundi nyo naman makukuha yung tamang tira. So mag-open bridge muna kayo kasi yun yung pinakamadali. Kasi kita nyo yung patama ng dulo ng tako pag open kaysa yung naka-close. Tsaka na kayo mag-close pag masyado na kayo magaling.
So observe nyo rin yung tayo nyo, dapat naka-align yung inyong braso, kamay doon sa paa at yung shoulder nyo, pati ulo nyo. So ganyan lang muna yung first drill natin. So gawin nyo to paulit-ulit hanggat ma-memorize nyo o gumaling kayo sa pagpapatama sa center ball. Ito naman yung kabilang side para makita nyo naman yung stance. Guys, huwag kayo mainip, huwag yung madaliin kasi it will really take time for you to learn. Pero doing this, may edge kayo kaysa doon sa mga kasabayan nyo na ginagawa lang yung traditional sargo tapos shoot lang. So mahihirapan sila o matatagalan sila mag-improve. Drill 2 for starters. Yung number 2 naman, ito ay yung malayo. So ngayon alam nyo na kung patama sa gitna, try nyo yung medyo malayo. Observe nyo yung stroke nyo at yung tayo nyo. Very important yung tayo. At naka-align yung ulo nyo o mata nyo doon sa tako nyo sa patama sa bola. So practicein nyo lang to everyday. So mga 1 week, medyo okay na kayo guys. Wag muna kayo basta kalat bola tas tira-tira. Masterin nyo yung hawak nyo, yung grip sa tako. Masterin nyo yung bridge. Masterin nyo yung tayo. At for sure, ang bilis nyo matututo. At observe nyo yung tip na dadampi doon sa bola, dapat nasa gitna. Ngayon, kung hindi na kayo masyadong tumatapyok sa bola, pwede na kayong gumamit ng puting bola o yung tinatawag na pamato. Pero malapitan muna. Ayan. So, the usual, tututok nyo muna yung tako para sure kayo na nakalinya yung tako doon sa butas. Ayan. So, kunin nyo ulit yung pamato. Ganun na naman. Straight muna tayo. Huwag muna kayo mag-angulo. Ayan. Tutok. Ayan. Pag nakita nyo straight na siya, pawalan nyo. So ganun lang guys. Parang napakasimple, no? Pero it will take time and practice. So wag nyo shortcutin guys. Wag kayong mainip. Ganun talaga. Don't underestimate itong drill na to kasi yung mga nawawala ng tumbok, ito ang magandang practice din. Kasi kung minsan na-overlook nila yung fundamentals. Now after this, syempre yung short distance, siguro mga 1 or 2 days, 3 days, pwede na kayong mag drill 4 o yung medyo malayo na may pamato. Ito medyo kailangan na accuracy dito, tsaka precise na yung tira mo. Hindi basta titirahin mo. So tingnan mo kung tingnan mo yung yung mata mo dapat nakatutok doon sa pamato, doon sa object ball, pamato, object ball, pabalik-balik. At yung last na stop ng mata mo dapat doon sa object ball bago mo pawalan yung kamay mo o yung tako mo. And last is yung drill 5. Ito medyo mahirap-hirap na to. Please do watch o search nyo sa loob ng channel ko yung aiming system para magamit nyo kasi may angulo na po itong titirahin nyo dito. So meron tayong simplest aiming system dyan. So parang na-release ko yun a month ago, 2 months ago. Guys, very important yung center ball hit at saka yung stance nyo. Yun ang una-una yung memorizein and you will go far in playing billiard.
So huwag basta sargo tapos tira, mahihirapan po kayo. Sure ball po yan, mahihirapan o matatagalan kayo matuto pag ganun ang ginawa nyo. So memorize yung first drill hanggang fourth drill and you're on your own. Before we end the video, do sa hindi pa po nakaka-subscribe, please subscribe and put your comment below, share, like kung nagustuhan niyo po, naging helpful itong video na ito. And maraming salamat sa support for the last 2 years. 2 years na po ang channel natin. And I hope mag-join po kayo sa exclusive membership para mas marami pa akong magawang video or mabiling resources like chokes, tips, and gloves para ma-review ko din para sa inyo before you buy any equipments. So, hanggang sa muli guys, maraming salamat. Advance Merry Christmas, Jumper Gods, and a Happy New Year.